So, to continue, sa railings, okay, sa railings ata, na ano yung last. So, sa railings, if may provided na detail, so need, tawag nun, ma, i-take off mo, no? Yung cap, yung cap, yung bottom rail, yung balusters, yung post, or yung support post yan sa gilid-gilid, and then yung mga screws. So, yun, if may provided na detail. Pero if wala, gamit lang tayo dito ng ganito. Ganito lang yung naming. Itong HT, ilalagay mo dito is yung height. Okay? So, bali dito is, let's, 36, no? Kung 36 inch yung height, if 36 inch yung height. So, i-measure nyo lang kung ano yung height. So, ayan. So, yun na yun sa railings. And then, for sheeting naman, for sheeting, kadalasan ginagamit is 5/4 inch um, by 6 inch by 8 feet wood pressure treated decking, or pwede din 12 feet. Okay, so magdedepende yan sa span, nung joist. Ay, hindi. Magdedepende yan sa span ng paglalagyan nung sheeting. So if ganito orientation nung I-joist mo, so yung ano mo, yung tawag niyan, yung deck boards pa ganyan. So yung susukatan mo ngayon ng span is ito. So if ito mag-less, or let's say 12 feet lang. 12 feet lang siya. So pwede si 12 feet na lang ilagay mo diyan. So may 2 inch by 8, 2 inch by 6 by 12 yung ay no, hindi, 5/4 inch by 6 by 12 yung gamitin mo. Pero if ever sumobra, so use 8. Okay? So use 8. So 8 yung gagamitin diyan. Okay? So next is, hindi natin sinasama if Trex decking yung sinabi. Or composite. Kasi mga composite decking to eh. Or composite or Trex decking. So hindi siya sinasama. So kasi composite materials to. So hindi siya wood. Okay? So, okay. So to sum it up. So always, wag kalimutan to check first pre-call before doing the takeoff. So next is i-check nyo yung floor system. Kung ano ba siya, is OG ba siya sa first floor? Or may crawl space ba siya? Kung may crawl space siya, so check nyo next kung what type of joist, no? Kung ano, kung saan dito sa tatlo, dimensional, I-joist, or open web. So if naman is OG siya, so there is no takeoff, for walang takeoff yan. If may basement naman, so check nyo din yung floor system niya if I-joist ba, dimensional, or open web trusses. And then check structural details if provided. If none, proceed with the standard assumptions, no? So if may provided na structural details, check natin kung ano yung mga pwede take off. Um, always lang tayo. Basa. Okay, so check nyo yung structural notes, structural details. Di naman necessarily na dapat pagkabigay sa inyo, i-submit nyo kaagad. So, mas okay pa rin yun na before natin i-submit, before natin submit yung project is sure tayo na walang revisions. So as much as possible, walang revisions. Kung meron man, mas okay na minimal lang. Maawa naman kay sa QC. So, kasi minsan nare-retake off. So, ano lang talaga tayo, basa-basa. Basa ng pre-call, basa ng structural details, isa-isahin natin yung mga plano kung pwede man before tayo mag-proceed ng takeoff. And then check yung subfloor or deck sheeting to be used. Okay, so hindi kasi always na 340 NG, OSB, hindi siya always na hindi siya always na 340 NG. May instances na napapalitan siya ng plywood.
Hindi din siya always na yung deck sheeting, hindi din siya always na 5/4 inch. Minsan, may sinasabi doon na composite. So, if composite, tas nag-take off kayo ng 5/4 inch decking, so useless lang, 'di ba? So, mas okay din na alam natin kung ano, basahin muna natin lahat before tayo mag-proceed ng pre-call para less mistakes, then less hassle din or less hindi din masayang yung oras natin. Tinake off natin tas hindi pala pwede na palang wala. So, gano'n. So, yun lang for floor and roof. Ah, yun lang. Yun lang yung ah, mga considerations na kailangan natin i-consider para sa floor and roof.